So, may hapon sa tanan. So, ang pulong na i-share na ko karon by the grace of God is the perfect foundation in Christ. Wow. Ang pundasyon nato dapat kay Kristo. Amen ba? Amen. So, 1 Corinthians chapter 3 verse 11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. The foundation of a Christian church or the body of Christ is Jesus Christ Himself. Amen. Kabalo mata na, no? Dili religion, dili denominasyon, Amen. dili church building, dili si apostle, dili si prophet, dili si pope, dili si pastor, or si priest. Kita, mga panudlanan na dita. We are just a vessel of Christ. Amen ba? Amen. And being an ambassador of Christ requires a good foundation. Wow. Amen ba? And our foundation must lay in the truth of the finished work of Christ at the cross. Amen. Yes. And the revelation of Jesus Christ Himself to the Apostle Paul. Dapat kana atong pundasyon. Amen ba? Amen. Our foundation, muna yung mga benefits na ito mga igsoon. Our foundation must show how we are as the extension of the Christ in us. Kailangan makita sa ato kaning Kristo. A believer will affirm, ang isa ka believer nga naay firm nga foundation will always be hungry for the things of God. Kaning naay pundasyon bitaw nga kanang firm na foundation, always na siya hungry sa mga butang sa Ginoo. Amen ba? Amen. Our love affair with Christ breeds hunger. Wow. Dili na takapuyo mga igsuon. Na lifestyle na nato ang pag-ampo, ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang pag-meditate kami, pag-fellowship every Sunday, ang pag-mentoring, no, Bible study, pangitaon na sa atong sistema. Amen. Not because para maluwas ta, but because niluwas na ta. Wow. And that is, makita na siya, kaya muna siya ang lifestyle ni Kristo. Amen ba? Nasabtan ba? The more we study the Christ's life, kana itong masabtan din nato, the more tamang study sa Christ's life, the more the Holy Spirit can use and teach us. Nag-isgot ganina si brother no, nga dapat magpagamit ta. Pero kung wala tayo relasyon kang Kristo, wala tayo kanang love affair, dili mahitabo. Because only the Holy Spirit will use us and teach us of who we are in Christ. Amen ba? Dili na buhat sa tao, kundi buhat na sa Ginoo. Amen ba? A good foundation will also help us to know that everything that happens to our life is a God situation. Tanan na hitabo sa atong kinabuhi, ang circumstansya, mga kuan, is a God situation, God thing. Muna ingon sa Romans chapter 8 verse 28. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Naay purpose ang tanan. Nganong nahitabo na siya sa imong kinabuhi. Amen ba? And that we don't need to get an answer to every problem. Dili na ito kinahanglan nga naatay answer sa tanan mga problema. But instead, our need is to see more of the Christ in us. Kailangan makita ng Kristo sa ato. Dili kay kita mangita og solusyon sa atong mga problema. Amen ba? Then, victory will come as we begin to see Jesus as our life. Muna siya ang tinuod na victorious life, ang makita si Kristo din sa ato. But as ambassador of Christ, are we laid in that foundation, in that truth? Makapangutana ta sa itong kaugalingon nga kita ng mga ambassador or believers in Christ. Are we laid in that foundation? Naa ba ta anak na kamatuogan? Amen ba? So before ta mag-start mag-ampo sa ta, so Father God in heaven, Lord, in the name of Jesus and by the communion of the Holy Spirit, Amahan, we praise you, we glorify you, we magnify you. Salamat ani nga pulong, Lord. Salamat for this
Sunday service, Lord, na ikaw din ang mabayong, mapasidunggan, mapasalamatan. Thank you for your word, Lord, na kanimong pulong, di kanimong labay na kahawang sa matag sa kanamo. But by your grace, masabtan kaning magarema kaning kinabuhi kaninamo. That our foundation, Lord, this learning, Lord, nga magatulong kani by your grace, makita ni Kristo na naa sa among sulod. Salamat kay Amahan, because apart from you, we can do nothing. Apart from Christ, we can do nothing. Yes. Thank you so much for everything. And bless also this fellowship center, Lord, that no weapon will form against us will prosper in Jesus' name. Thank you so much for everything, and we give back all the glory, praises, adoration, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah. In the Old Covenant, or in the Old Testament, particularly in the Synoptic Gospel, Jesus of Nazareth spoke in Matthew chapter 16, verse 18, building on a good, solid foundation. Ingon siya sa Matthew 16, verse 18 po. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Jesus Christ, in this verse, Jesus Christ was not speaking of a building. Kani siya na verse, si Jesus Christ wala nagstorya about a building or of Peter as the founder. Kaya karon daghan na kay na siya karon nas ang founder daw sa Christianity si Peter. Jesus Christ, i-clear lang nato ha, na si Jesus wala siya nag-ingon na si Peter ang founder or kaning church is a building. Amen ba? But he was speaking of a human life. Nagstorya siya about sa kinabuhi sa tao. His life in yun. Wow. Amen ba? Even though shadow pa na siya, pero nagpasumbingay na siya. Because any believer who is not built on a perfect foundation in the Christ life will be easily blown away. Tinuod. Amen ba? Kung atong pundasyon dili kang Kristo, dali ra gyud kay ta mapalit-palit. Amen ba? A good example of this is when Jesus said in Luke chapter 8 verse 5 to 8, then he repeated it in verse 11. Luke chapter 8 verse 11 to 15 po. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. 12. Ang mga binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios apan mitungha ang yawa o misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila motungo og maluwas. 13. Ang mga binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe o malipayong midawat niini apan wala kining makagamot. Mitungo lamang sila sa makadyot o unya namiya sa panahon sa pagsulay. 14 po. Ang mga binhi nga nahulog dapit sa mga tunokong sagbot mao kadtong namati sa pulong sa Dios apan ang mga kabalaka o mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niini kinabuhia mituok kanila ug tuod niini ang ilang mga bunga piyaso. 15 po. Apan ang mga dili naman si kayo kay klaro naman kayo no. Apan ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe o kinasing-kasing nga midawat o nituwa niini o mapailubong nagpadayon hantod nga namunga sila. Amen ba? So, kanina verse, ingon siya nga, ang seed daw, mo ang pulong sa Ginoo. Amen. So, ang 11, no, ang 12, those by the wayside are ones who hear the devil comes and take away out of their hearts. Pero wala din sila gituo. Wala sila, murag ka ng, kung lang ba, pasumbingay lang. Ang 13, ingon siya, but the one on the rock are those who hear, receive the word with joy, and this have no root, because pag-abot sa mga temptation, nawala ang Diyapo. Ingon dayon sa 14,
Now the ones that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, pleasures of life, and bring no fruit of maturity. Kani mga igsoon, common kani sa mga believers karon. Amen ba? This is the sad reality. This is very common. Nga, daghan kay mga kaigsuonan nato. Sorry ha, but we have to say the truth, no? Nga daghan kay mga kaigsuonan nato na nasalaan yun sa mga riches, mga kahilayan ang kalibutan na. Pero, muingon sila sa 1 Corinthians chapter 9, verse 9 po. Basa nato sa balaod ni Moses ang himon, ayaw hiti ang baba sa baka samtang mag-okay. Mga baka na ba ang gikahingawan sa Diyos? English po. Ingon din you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Nasa ni sa Deuteronomy chapter 25 verse 4. Kani siya mga igsuon, dili pasabot nga ang pasabot ani siya nga phrase no nga it is cruel or unfair to prevent a worker from enjoying the fruits of their labor. So ang mga katong nagtrabaho dyan, mga worker, they deserve to enjoy or to compensate ang ilang mga hard work. But that doesn't mean na kalimtan na nato ang kaya dapat nang mga igsoon unahon din nato ang Ginoo. Kaya ito, sakto ba niya akong word nung balance? Kung dapat siya balance, I don't know if that is the exact words, but there are times pwede ta mag-enjoy atong hard work. But we have to first, kaya mo na ingon sa pilong ng seek first the kingdom of God. Unahon din nato ang Ginoo. We can enjoy life after that. For an example, diba, natay fellowship Sunday. Kung after sa fellowship or pwede man natin ma-enjoy, diba? Pwede man ta makalaag. Or example na ay family gathering and natulong siya na Sunday, pwede na nato siya himuon nga dihata, dili kanan pwede nato siya mahimong privilege na maka-fellowship ta, makasangyaw ta sa atong pamilya or sa atong mga ka-friends, sa atong mga kuan, diba? Actually, there is a time for that, mga igsoon. Kaya mo lang, iba po manila nga, di na lang gawin pwede mag-enjoy sa among kahago. That's not it. Diba? Naatay right na mo mag-enjoy sa atong kahago. Muna yung giingon ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 9. But you have to prioritize first ang Ginoo. Kaya ang kaning tanan, actually, ang Ginoo mabuti, align na mabuti niya tanan. Diba? Dili man pasabot nga ipagtrabaho ay na lang yun ka sa Ginoo, ipagsangyawa na lang yun ka, dili siya inanak mga igsoon. Kabalo siya kung kapoy na ka. Diba? Unsa pa yan ingon sa Psalms, diba? Nga ipahigda ni kanya, nalimot ko sa verse, I really love that verse. Psalms 23. Oh, the Lord is my shepherd. My God. Diba? Ipahigda kanya, tagaan yun down in the green pastures. Hallelujah. Na ay time ihatag ang Ginoo para ma-enjoy mo ang fruit. Amen ba? Pero kung inani sa mga igsoon, tagaan sa nato importansya. I-prioritize sa nato. Amen ba? Importante na mga igsoon. Dili lang sa atong kaugalingon, but also it is also dili lang kita makabenefit even atong family. Kung dili ka gusto nga makita imong pamilya nga kung andyan wala sa align sa pulong sa Ginoo, sa paglakaw diya kang Kristo, kung dili ka gusto nga inana imong mga anak no, unahang Ginoo. Amen ba? Kaya I believe kanang tanan i-align ra yun na niya. Amen ba? So, but the ones that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear the fruit of patience. Ingon pa ni Bishop atong Wednesday nato, no, na kailangan fruit-bearing kita. As ambassadors of Christ, we have to be fruit-bearing by His grace. Colossians chapter 1 verse 10 po. Kaning fruit ni Christ,
Kailangan dili ni siya ma-stagnant sa ato. Kailangan mamunga ni siya, mag-operate ni siya, mag-manifest ni sa ato for His glory. Amen ba? Colossians chapter 1 verse 10, aron makahimo kamo pag kinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat o magdugang ang inyong kahibalo mahitungod sa Diyos. Amen ba? So dapat mahimot ang fruit-bearing by His grace. Amen ba? Amen. So, and the apostle gives us so much knowledge on a perfect foundation in the Christ life. One place where Paul gives a very vivid or message on laying a proper foundation is in Galatians chapter 1 verse 11 to 12 po. Mga igsoon, tuguti ako sa pagsulti kaninyo niini ang maayong balita nga akong diwali dili gikan sa tao. Next po. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako niini kundi ipadayan kini kanako ni Hesukristo. Here, nagingon si Paul, the basic truth of what must be in the believer's foundation. Like Paul, the believer must be able to say that the gospel na atong nadungog and ang atong gospel nga atong continuously na-receive gikan sa revelation ni Kristo as our life. Amen ba? Dapat mauna atong pundasyon na ang gospel na atong nadungog o na-reveal sa ato o continuously na na-receive nato gikan ni siya sa Ginoo. Amen. Dili sa bisan kinsa. Dapat mauna atong pundasyon. Amen ba? Amen. Paul's my gospel is fourfold. The gospel brings grace to every ongoing believer. Ang kanina gospel, the gospel of the grace of God, the gospel of Christ, gives grace to ongoing believers kita. Without grace in the foundation, a believer cannot go on in the Lord. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 po. Kung walay grasya nga mao si Kristo sa atong pundasyon, ang isa ka believer cannot go on in the Lord. Amen ba? Apan ang inyong tubag mao kini, igo kanimo ang akong grasya kaysa imong kaluya makita sa himpit ang akong gahom. Busa, ikalipay ko pag-ayo ang pagpasigal mo sa akong mga kapilya, aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Ingon pa si Brad, in every persecution, in every sa mga pagdaot, sa mga pag-persecute sa imo, kiber. Because in our weaknesses, Christ is our strength. Wow. Ang gahom ni Kristo kapamuhat din sa ato. Amen ba? So kiber nang bisag unsa ingon sa tao, what tay pakiana because we are not people pleaser. We are God pleaser. Wow. Para sa iyang kahimayaan. Amen ba? Importante na mga igsoon. So, second, a firm foundation, a firm fixed foundation must be Paul mentioning the in Christ 146 times. Marking this in your Bible will show you in your study how everything is based on being in Christ. Kailangan atong firm foundation is everything makita nato sa epistles ni Paul in this dispensation, kailangan yun in Christ. Wow. Everything is based of being in Christ. Our union in Christ. Wow. Dapat isa na sa itong pundasyon. Amen. Amen ba? Then third, di na kayo kung elaborate ka, masabtan naman yun nato, no? Actually, kuan na din ka ng basic lang ni. Hallelujah. Paul state in his epistles that the end of the law is at the cross. Nahuman na ang balaod, mga iso. Tuan na gilansang na sa cross. Unless a believer does this, he will commingle the facts of law and grace and end up with his own version of truth. Kung dili dyan
mo tapuson dito sa cross ang balaod mga igsuon. Sige lang ka kung kagunahuna ang balaod, ang mahitabo magkuminggal ka, mamix nimo ang low and days. So dapat makabaluta as atong foundation na ang balaod, ang self-effort, kuman na siya lansang na dito sa cross. Amen. Amen ba? Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, it's no longer I who lives, but Christ liveth in me, and the life that I live by the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Si Kristo na ang nabuhi din sa akin. Amen. Amen ba? And fourth, only Paul gives a clear-cut truth at the end of a Christian journey on earth. He plainly states that a believer will be caught up to meet the Lord in the air at the rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 15 to 17. Kay karon mga igsoon, daghan kay naggawas nga moagi pa tag tribulation, di ba? Mga igsoon, ang tinuod nga believer tama na ta sa rapture. Wow. Wala na tayong great tribulation na maagian. 1 Thessalonians 4:15, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo, dili maguna ni atong nangamatay na. Sisimpo. Unya mabati ang singgit sa pagmando o ang pinog sa arkanghel ingon man ang lanong sa trumpeta sa Dios o mukunsad ang Ginoo gikan sa langit maoy unang magbanhaw kadtong nangamatay na nagtuo kang Kristo. 17 po. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw bayawon uban kanila dito sa mga panganod aron pagsugat sa Ginoo. Kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Amen ba? Amen. So we can judge our foundation by watching how Christ comes out of us because He lives in us. Isa ni sa mga pundasyon mo nga maka-judge lang ta sa atong pundasyon by watching pagtanaw nato kung kaning Kristo igawas ba ni sa ato, nag-manifest, nag-operate ba ni sa ato. Amen. Amen ba? You can judge this. Dili ta pwede mag-judge sa atong isig katao mga igsoon, wala tayo right. Only God can judge. Amen. Pero pwede natong i-judge atong kaugalingon kung kaning Kristo makita ba ni sa mata ko sa kanya. Wow. Amen ba? You can judge this by whether or not you are living what you know to be so. Pwede ka maka-judge sa imong kaugalingon kung ikinabuhi ba yun nimo ang imong nahibawan sa Christ life. Amen ba? If you violate your own knowledge of what you know about Christ in you and fail to live accordingly, this is sin on your part. James chapter 4 verse 17. Moto ingon ni Bishop ganina no nga sa ito sa ato yung topic, atong spiritual adultery. Nakasala ta mga igsoon nga nakabalo na ta sa kamutuuran pero wala ni nato gipinabuhi. Sala ni siya. James chapter 4 verse 17. Thank you po. Busa ang tao nga nasayod unsay maayong nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. Amen ba? Pulong ni sa Ginoo mga igsoon sa nakasala kita kung wala. This is spiritual adultery. Amen ba? Mga igsoon, we have sa atong kabalungan tanga, we have no part in our salvation. But in the sanctification, sa atong process, no? Dini sa atong journey, dini sa kalibutan, it is our responsibility. And it requires obedience of Christ. It requires obedience of Christ. Amen ba? Kaya itagaan man ta og free will. I-surrender ba ni nato atong kinabuhi sa Ginoo or magbuog gyapon ta sa atong gusto? Christ will be stagnant in us if we don't allow Him to work His fruit in us. Dili ni makita ni Kristo sa ato kung dili gyud nato i-surrender atong kinabuhi kang Kristo. Amen ba? Amen. Then, next, just as God took a part of Adam to Eve,
he now takes the life of Christ to make a believer. But there is a radical difference. In the first Adam, katong pormero na Adan, tanan namatay, all died. But in Christ, all live. Wow. Nabuhi ta. Amen ba? 1 Corinthians chapter 15 verse 22 po. Kay ingon nga namamatay ang tanan mga tao tungod sa ilang pagkahiusap kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusap kang Kristo. Amen ba? 45 po. 15 verse 45. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan gibuhat nga buhi apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga nagahatag og kinabuhi. Amen ba? So our foundation must show how we are as the extension of the Christ in us. Wow. Makita ang kinabuhi ni Kristo o maghatag ng kinabuhi sa matag isa. Wow. Munang mayroon sa mga kutong ingon ni Bishop, mga linyon ta, dapat mga linyon ta. We have to be in a sweet aroma. Wow. Amen ba? Makita ng kahayag ni Kristo nga bisag di ta magsanyo, mag-bless ang tao. Amen. Amen ba? Then, we are the only witness or ambassador of Christ bisag asa kataingon. Witness jud ta ambassador for Christ ta kung bisag asa ta dalon sa Ginoo. Amen. Remember this, if this is not firmly fixed in our foundation, we may be in a place where the Father needs a witness to the Christ in us and we may fail. Amen ba? Sabtan ba? The only way there can be any hope in this world is for every believer to be who he is in Christ. Dapat makaila ka sa imong identity in Christ. Wow. Kay kung ibutang ka sa Ginoo, ibutang ka ana niya na lugar, kay naa siya gusto ipasangyaw sa imo, pero ikaw mismo na kay kahadlok, wala ka kaila sa imong identity, then you will fail. Mga igsuon. Subo pa lang dungon. Hallelujah. Pero dili ta mga inana ng igsuon. Ingon pa sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Amen. For God has not given us a spirit of fear, but of power, gahom, gugma, o sound mind. Amen ba? To share the gospel. Bisag asa ta dalon sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah. So at our foundation, we are like a pregnant woman. God intended that every believer with Christ in him would have such a life affair with Christ that the mind would be renewed automatically. Kani atong love affair kang Christ, it always breeds hunger, right? Always ta mangita sa pulong sa Ginoo, mag-meditate inana, kana siya mag-renew na automatically sa atong hunakuna. Amen po. By what the believers carries inside. Amen ba? This is why the law was removed from God's plan at the cross. Ngunit gikuha sa Ginoo ang balaod. No? Gilansang nito sa cross. God knew that when a believer had a proper foundation of understanding the Christ in us, love would be stronger than law. Wow. Para ang gugmang mas stronger siya kaysa balaod. True believers with revelation knowledge do not have to act like a Christian. Ituhon ako ha. Ang tinuod nga believer with revelation knowledge, dili kailangan tamo act like a Christian. We are birthed as one. Natawag ta tungod kang Kristo nga mga true believers. Amen. Dili ta kailangan mga true Christians. Amen ba? That is our identity. Muna atong identity. Muna siya atong birthright. Tungod sa pagkahiusa nato ang Kristo. Amen. Dili na kailangan mo akta, maghimo tag maayo, pasabutan na mo himo tag maayo, para lagi makita nga maayo ka nga Christian. Kailangan din mo hatag ta para makita lang nga maayo ka nga Christian. Kani pa lang pagkahiusa nato, tungod sa pagkahiusa nato kang Kristo, nahimo tang holiness, nahimo tang righteousness, and kana pa lang. That is our birthright. Amen ba? Opo.
There are some basic truths that will accompany a perfect foundation. The mind is the governor of how a believer lives and acts. Tinuod, ato din muna ang governor how a believer acts and lives. If the mind is not renewed, kung ato muna dili ni ma-renewed regularly sa pulong sa Ginoo, it will fall back into the old ways of thinking. Ibalik din siya sa old ways natin of thinking sa una nato sa wala pa panagin. And mo preempt siya the God work of the foundation. O mo preempt siya sa gihimo ng trabaho ni Kristo din sa atong sugod. Amen ba? In a believer's life, the Holy Spirit will always firming up the foundation. Ang Holy Spirit yun ang mag-firm sa ato, magtudlo, mag-iya sa ato. Amen ba? And getting the mind of Christ is necessary. Wow. Necessary siya mga igsoon. A firm foundation will not cause a believer to concentrate on what can do. Ang tinuod, ang kaling firm na ito na foundation will not cause a believer to concentrate on kung sa Ginoo sa ato. But rather on who He is. Kailangan atong pundasyon nga ang isa ka believer dili siya mag-concentrate kung unsay gahimuon sa Ginoo sa akong kinabuhi, kundi dapat makaigata kung kinsa siya. Amen ba? Because we all know na He is our all and in all. He is complete. And kita na nahiung sa iya, kompleto na sa ita. Amen. Perfect. Amen ba? Amen. Hallelujah. Knowing who God is a basic factor. God is our bona fide Father by a birthing of every one of His children. Seeing only what God can do places the fathers outside of the believer, causing the believer to always be trying to get a hold on God. This is the reason He placed Christ in us, so that there would not be a disjoint or separated relationship with Him. Kaya kasagala magod ang may tabukan sa mga bilin, layo na kay ko sa Ginoo, di ba? Layo na kay ko sa Ginoo, kaya wala na ko nang alagad. Puro ta kabalo na si Kristo na ara dili sa ato. Nahimo siyang stagnant din sa ato. Amen ba? So dapat mga igsuon, isurrender ni nato tong gayon, Lord, gamita ko para sa imong kaymayaan. Amen. Bless me to be a blessing to others. A bless naman dito mga igsoon, pero kani mag-operate lang niyang blessing to be a blessing, na mahimot ang blessing sa sayan. Amen ba? In Isaiah chapter 28 verse 16, it is prophetically stated that God would lay a sure foundation. Ingon pa sa Isaiah nga, ang i-prophesy na nino nga, ang Ginoo Diyon mag-lay siya o sure foundation. That foundation is Christ. Amen. Sa una shadow pa to, pero dili sa ato sa this dispensation, ang kanang mga pundasyon mo si Kristo. Amen. Christ in the believer. The mind must change at this point from what Jesus did and does for us to who He is in us. Kailangan atong pundasyon, kani atong una-una dapat mo rin marinyunin nga kung unsa to gihimo ni Jesus ang gabuhaton pa niya to who He is in us. Kung kinsa siya din sa ato. Amen ba? Amen. Until this aspect of the gospel is preached, most Christians will never know what it means to be born again. Until dili ni siya ma-preach ni kanina gospel, the gospel of the grace of God, the gospel of the mystery, the gospel of Christ. Ang mga Christians will never know what it means to be a born again. Dili jud o dili masayod ko kung sa din kay atong pagkabalo sa born again, religion, denominasyon, inana lang jud. Pero ta kabalo nga ang meaning de sa born again is Galatians chapter 2 verse 20. Amen ba? If a firm foundation is not laid by the Holy Spirit, the believer will always be involved in partial or piecemeal religion. We will always be working on some parts we feel is missing in our life.
Wala jud actually maison ko wala jud bitaw ka nang tinuod jud na pagsangyaw sa kwan, wala jud tay contentment. Magsige tag pangita. And there is something missing in us. Kaya wala man nakabalo nga nahiusan na rin alin kang Kristo. So always ta mo na magbalin-balin ng mga religion, magbalin-balin ng mga denominasyon. Kung pangitaon na itong asa, feeling na ito malipay ta. Asa na feeling na ito nga haon ta. This will consequently go from place to place trying to get an answer for that part. This is done because the foundation of life is not in Christ. Wala dili jud ang imong pundasyon di ang Kristo mo jud ang mahitabo mga igsoon. Every believer would lack nothing if they knew. Every believer would lack nothing if they knew Christ was all and in all. Amen ba? Colossians chapter 3 verse 10 to 11 po. O isunod na ninyo ang bangkong pagkatao, gibagko gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong gabway aron masayod kamo sa himpit mahitungod sa Dios. 11 po. Tungod niini wala na Hudyo o dili Hudyo, mga tinuli o dili tinuli, mga lain o sinutihan, mga loob, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan o anaa sa tanan. Amen ba? Christ is our all and all. Kung kabalo ka lang ng mga igsoon, dili na tag-angay nga ma-discontent, wala na tag-angay pangitahon pa. Amen ba? We would know there is no more that Christ can do for us. Because Christ is our all. Amen. All His works in us are already finished. Human na. Tanan mga trabaho, gihuman na ni Kristo. 1 Corinthians chapter 1 verse 30 po. Apan kamo giusa sa Dios diha kang Kristo Jesus ug diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, nahimo kitang balaan katawan sa Dios ug gihatagan kita og kagawasan. Amen ba? Human na jud. Our need is the renewing of our minds. Kailangan lang ni ma-renew atong hunak-hunak. Importante na sa atong pundasyon. Amen ba? Amen. In 2 Timothy chapter 2 verse 19, Paul says that the foundation that laid in the believer is sealed by the fact that the believer knows he has been birthed by God. 2 Timothy 2:19 po. Apan ang lig-on na sukaranan nga gipahimutan sa Dios dili gayud matarog o niini na hisulat kini mga pulungan nakaila ang Ginoo sa mga iya. I love this verse. Ug ang iya ang tanan nga nagsampit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og daotan. Amen ba? Hallelujah. This foundation is perfect because it is Christ. Tungod kang Kristo. Amen ba? Sadly, there are many born-again Christians or new creation in Christ knows little or nothing about Christ living in us. Ngunang daghan pa kay ka-struggle, dili makontento sa kinabuhi because wala sila kabalo sa kamatuoran. Nga si Kristo nagpuyo na dahil sa ato. In union with us. Most are trying to live the life of the historical Jesus about Christ living a historical Jesus instead of allowing Christ to live as them. Daghan pa kay karon mga igsuon nga gusto nila awaton ang katong Jesus of Nazareth na magsanyaw, magbuhat og maayo, manghiling, inana no, instead of allowing Christ na magmuhat na magpuyo din sa atin. In 1 Corinthians chapter 3 verse 11, Paul say 3:11, kay wala na ilaing patukalanan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawa sa napahiluna na nga mao si
Jesu Kristo. Amen? Paul says that the foundation of the Christian life is already laid on no man can improve on it or do anything about it. God does not ask a sinner when he is being saved if he when ang Ginoo dili siya mangutana sa isa ka sinner, no, kung pag maluwas siya kung unsay mahimo niya para sa Ginoo, di ba? God rebirths him on the spot and places Christ in us as our new creation life. Amen ba? Dili ang Ginoo dili na mangutana sa imo nga unsay imong mahimo sa ako before ka na kuwason. But the moment that you believe and receive on the finished work of Christ on the cross, on the spot, God places Christ in us as our new creation life. Christ is our sperm seed. 1 Peter chapter 1 verse 23. And kani nga seed, dili na ni siya mawala pa. It will live and abide forever. Amen. Giving us a sure foundation of our spiritual life. This spiritual life is the eternal life, the life of Christ. Our being rebirthed gives us the very nature of the Father. 2 Peter chapter 1 verse 2 Peter 1 verse 4 po. Niinit pa ang iya kitang gihatagan sa bilihon o dakong mga gasa nga iyan gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailigon sa kalibutan o makaambit sa Diyos nung kinaiya. Amen ba? Muni ang very nature sa Amahan na naadini sa ato the moment na nahiusa ta kang Kristo. Amen ba? Never does Jesus give us things. He is our everything. Ang Ginoo dili mohatag sa ato og mga butang because He is our everything. Naa na sa ato ang tanan. He is all we need to live on this earth and in heaven. 14 times in Gospel of John, Jesus said, I am. And these are the things that Christ in us. Amen ba? Things that are in our foundation. I am the way, I am the truth, I am the life. Muni siya, muni Kristo na naadili sa ato. Amen ba? And most importantly, in Romans chapter 6 verse 11 po. Likewise, reckon ye also yourself to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Ingon pa si Apostle Paul, reckon yourselves. Paul said to reckon ourselves to be dead indeed to sin. Patay na ta sa sala. But alive to God in Christ Jesus our Lord. Amen ba? Kailangan importante ni sa atong pundasyon na may soon. Na kailangan i-reckon nato kung kagaling na, huy, patay na ka sa sala. Magbuhit ka. Tungod kang Kristo, bihat kang Kristo. Amen ba? Galatians chapter 2 verse 20 po should be our firm foundation in the Christ life. The profound meaning of Christianity. Hallelujah. To God be all the glory. Salamat po.